Mula pa noong unang panahon, ang pagpili ng Santo Papa ay isa sa pinakamalaking desisyon ng simbahang Katoliko. Kakalibing lang ni Pope Francis na pumanaw matapos ang Easter Sunday, ang huling blessing niya para sa buong mundo. Matapos ang kanyang paglibing, isusunod ang makasaysayang Papal Conclave. Ang tanong, sino ang susunod na Santo Papa? Ang simbahang Katoliko ay may mahigit 1.3 bilyones na mga kaanib sa buong mundo. Ang susunod na Santo Papa ay may pinakamalaking impluwensya sa pananampalataya, politika at sa ating lipunan. Sa bidyong ito tatalakayin natin ang 10 mga cardinals na may pinakamalaking tsansa na magiging susunod na Santo Papa. Ano ang kanilang background? Ano ang kanilang paninindigan at ano ang maging direksyon ng simbahan kung sila ang mahalal. Una, alamin natin kung paano pipili ang mga kardinal ng bagong Santo Papa sa ilalim ng tinatawag na Papal Conclave. Ang Papal Conclave ay isang lihim na pagpupulong ng mga cardinals na bumoto para magkaroon ng bagong Santo Papa. Ang proseso nagsisimula kapag may nagbitiw o kaya'y pumanaw na Santo Papa. Ang butuhan ay isasagawa sa loob ng Sistine Chapel at kailangan na may 2/3 majority para manalo ang isang cardinal. Matapos ang butuhan, magpalabas ito ng usok mula sa chimney ng kapilya. Itim na usok kapag wala pang napili at puti naman na usok kapag meron ng bagong Santo Papa. Sino-sino ang mga matunog na cardinal na posibleng susunod sa pagiging Santo Papa? Ito ang 10 pangalan ng mga cardinals. Number 10, Cardinal Malcolm Radier, 77 anyos, ng Sri Lanka. Si Cardinal Malcolm ng Sri Lanka ay itinuturing na isang matibay na haligi sa tradisyonalismo ng simbahang Katoliko. Bilang arsobispo ng Colombo, kanyang pinangungunahan ang simbahan sa panahon ng krisis, lalo na matapos ang malagim na pamumumba matapos ang Easter Sunday noong taong 2019, kung saan kanyang ipinakita ang kanyang liderato sa pag-akay sa komunidad sa healing and reconciliation. Siya ay kilala sa mahigpit na pagtangkilik sa Tridentine Mass at sa kaniyang panindigan sa doctrinal purity na maaaring magdala sa isang konserbatibong paraan sa simbahan kung siya ay mahal. Number 9, Cardinal Raymond Liuborg, 76 anyos, sa USA. Mula sa Amerika, si Cardinal Raymond Liuborg ay kilala dahil sa kanyang pagiging outspoken at pagiging isa sa pinakamalakas na konserbatibong tinig sa loob ng simbahang Katoliko. Bilang dating prefect ng Apostolic Signatura, siya ay may malalim na kaalaman sa canon law at kilala sa kanyang ilang kritisismo laban sa ilang reforma ni Pope Francis, lalo na sa usapin na kasarian at sa pamilya. Ang kanyang panindigan sa liturgical tradisyon at moral teaching ng simbahan ay naging sanhi sa malawakang suporta mula sa mga traditionalist na sektor na naghahangad sa pagbalik sa mas klasikong interpretasyon ng mga doktrina ng ating simbahan. Number 8, Cardinal Mark Willett, 80 anyos, mula sa Canada. Si Cardinal Mark Willett mula sa Canada ay isa sa pinakamataas na itinuturing na teologyo sa simbahang Katoliko. Bilang prefect ng Congregation for Bishops, siya ang responsable sa pagpili at pagsuri ng mga obispo sa buong mundo. Isang papel na nagbibigay sa kanya ng malawak na impluwensya sa global hierarchy ng simbahan. Ang kanyang academic work sa ecclesiology
at sacramental theology ang nagsilbing pundasyon para sa mas malalim na pag-unawa sa mga sakramento at ang papel ng simbahan sa modernong mundo. Bagamat ang kaniyang edad ay maaaring isa alang-alang, ang kaniyang karanasan at dedikasyon sa theology at education ay hindi matatawaran. Number 7, Cardinal William Eck, 71 anyos mula sa Netherlands. Siya ay isang dating doktor bago siya naging pare. Kilala siya sa kanyang panindigan sa bioethics at moral theology. Sa kanyang aklat na The Ethical Foundation of the State, kanyang tinatalakay ang mga komplikadong isyu tulad ng euthanasia, cloning, at moral na responsibilidad ng mga Kristiyano sa makabagong lipunan. Ang kanyang mahigpit na panindigan sa isyu ng buhay ay nagpakita sa kanyang konserbatibong approach na nagtataguyod sa traditional Catholic teachings sa isang increasingly secularized European context. Ang kanyang liderato ay maaaring magdala sa malakas na etikal at moral na busis sa simbahan, lalo na sa usaping modern ethic. Number 6, Cardinal Fridolin Ambungo Bisungo, 65 anyos mula sa Democratic Republic of Congo. Siya ay hindi lamang isang reliyosong lider, kundi isang malakas na busis laban sa kawalang katarungan. Bilang kapalit ni Cardinal Laurent Mosengo ng Kinshasa, kanyang pinangungunahan ang mga inisyatibo laban sa political corruption at kawalan ng kapantay-pantay na pagpapakita ng matatag na panindigan sa mga social issues. Ang kanyang dedikasyon sa kapayapaan at katarungan ay makikita rin sa kanyang makipag-ugnayan sa iba't ibang rival at civil society groups upang mapabuti ang pinaka-marginalized na buhay sa komunidad. Ang kanyang estilo sa pamumuno ay nagsisilbing halimbawa sa panawagan ni Pope Francis para sa isang simbahang aktibong lumalapit at naglilingkod sa mga tao mismo. Number 5, Cardinal Peter Erdo, 72 anyos mula sa Hungary. Siya ay ginagalang na scholar ng canon law na may malalim na impluwensya sa theology sa Europa. Siya ay may mahigit 250 na nailathalang academic works at ang kaniyang pananaw sa liturgical reform at sa church governance ay lubos na pinahalagahan sa buong mundo. Bilang arsobispo sa Esztergom, Budapest, kanyang pinangunahan ang maraming modernisasyon sa simbahan habang pinanatili nito ang tradisyon na katangian ng Katolikong liturhiya. Ang kanyang balansing diskarte sa modernisasyon at tradisyon ay maaaring magdala sa isang natatanging perspective na papas. Number 4, Cardinal Matteo Zuppi, 69 anyos mula sa Italia. Siya ay kilala na napakahusay sa kanyang pakipag-ugnayan sa komunidad. Nagsisilbi bilang arsobispo ng Bologna, kung saan kanyang isinulong ang pagkakaisa hindi lamang sa loob ng simbahan kundi pati na rin sa labas ng ating lipunan. Siya ay may mahalagang papel sa peace negotiation lalo na sa Africa, partikular na sa Sumambi, na nagpakita sa kanyang kakayahan sa pamamagitan ng komplikadong isyu na mamamagitan. Ang kaniyang pananaw sa church role and social justice and peace building ay nagmumula sa kaniyang malalim na paniniwala sa evangelical na
prinsipyo ng awa at paglilingkod sa kapwa. Number 3, Cardinal Peter Turkson, 76 anyos, mula sa Ghana. Siya ay kilala sa buong mundo bilang tagapagtaguyod ng sustainable development at ecological stewardship. Ilalim ng kaniyang liderato, ang Pontifical Council for Justice and Peace ay naglabas ng mga groundbreaking na dokumento na tumutugon sa mga isyu ng global warming. Pinaniniwalaan ang kaniyang pananaw na ang kalikasan at ang tao ay magkaugnay na nilikha ng Diyos. Ang kaniyang pagsisikap ang nagbigay ng malalim na pag-unawa ng simbahan sa mga environmental challenges. Number 2, Cardinal Luis Antonio Tagle, 67 anyos, mula dito sa Pilipinas. Si Cardinal Tagle, bukod sa kanyang pagkakarismatic na leader, ay kilala din sa kanyang malalim na theological insight at pagiging malapit sa mga ordinaryong tao. Ang kanyang pastoral approach na pinagsama ang malasakit at doktrina ay nagbigay sa kanyang reputasyon bilang Pope of the People. Ang kaniyang mga lecture at sermons na kadalasan nagtatampok ng mga personal na kwento at halimbawa ay nagpakita sa kanyang kakayahan at galing na relatable ang mga aral ng simbahan sa pang-araw-araw ng buhay ng mga tao. May babala ang Catholic Bishops' Conference of the Philippines, iwasang mamulitika at iwasang i-endorso si Cardinal Tagle bilang Santo Papa. Number 1, Cardinal Pietro Parolin, 70 anyos, mula sa Italia. Siya ang Batikang Secretary of State at nagpakita ng kanyang exceptional diplomatic skills sa paghandol ng mga komplikadong international issue. Ang kanyang negosasyon ay mga strategic decision sa international relation, particular na sa mga bansa na may tensyon katulad ng China at ng Russia, ay nagdadala ng bagong linya ng komunikasyon sa pag-unawa sa pamamagitan ng Vatican at ng mundo. Ang kanyang malalim na kaalaman sa church law at sa international affairs ay isa sa katangian na kailangan sa isang lider upang pamunuan ang simbahan sa isang globalized na mundo na hinaharap ang mga hamon sa moderno at diversity. Ang pagpili ng susunod na Santo Papa ay isang mahalagang kaganapan na nagtatakda ng direksyon sa simbahang Katoliko sa mga darating na taon. Ang bawat isa sa mga cardinals na ating tinatalakay ay nag-aalay sa mga pananaw at estilo sa pamumuno na maaaring magbago at magpatibay sa naglalakbay na simbahang Katoliko kaharap ang mga malaking alon sa mga pagsubok na hinaharap sa loob at labas ng ating simbahan.